Pinasumpina si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Quezon City Prosecutor's Office kaugnay ng umano'y pagbabanta niya sa isang kongresista. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinasabpina o pinahaharap ng Quezon City Prosecutor's Office sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa December 4 at 11. Kaugnayan ng kasong grave threat na inihain ni Castro laban kay Duterte dahil sa mga pahayag ng dating Pangulo sa isang TV program na naglagay umano sa kanyang buhay sa alanganin. Kauna-unahang subpina niya ito at kauna-unahang kaso niya ito after na siya ay mag-step down. Hindi siya pwedeng nagbabanta sa buhay ng tao. Ako lang naman talaga yung nagko-question ng confidential fund doon sa Kongreso. So tiyak kong ako yon. Sa sabpina, inutusan si Duterte na magsumite ng counter affidavit at mga ebidensya. Kinabahan ako. Kasi alam ko naman yung kalaban ko ay makapangyarihan, may mga resources, may mga influence. Sana yung ibang mga kaparehas ko na nakaranas ng mga ganun kay dating Presidente Duterte ay mag-come out na rin. Umaasa si Castro na maghaharap sila ni Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office. Ito po yung tamang venue, hindi po yung paggamit ng mga paggamit ng mga illegal na bagay like yung extrajudicial killings at iba pa kasi meron tayong rule of law. Sinisika pa namin kunan ng reaksyon ng kampo ni Duterte pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.